Kahit na ilang beses ako gisingin ni mama sa madaling araw, babangon at babangon pa rin ako basta may nag-order sa akin. So kanina nag-deliver nga ako sa may Malolos. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, nagtitinda ako ng mga frozen siomay at siopaw. At imbis nga ipalalamove, ako na lang ang naghatid para yung ibabayad sa delivery fee ay sa akin na lang mapunta. Shoutout nga pala kay ma'am na ayaw magpakita sa vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta. Isa lang to sa mga oras na ginigising ako ni mama para palitan yung diaper niya at lilipat siya sa may upuan na monoblock dahil nangangawit ang binti niya kakaupo sa wheelchair niya. Pagkatapos niyan ay wala pa rin ako sa sarili dahil wala pa akong muwang sa nangyayari. Kaya pag alam kong nagawa ko na yung dapat kong gawin, matutulog na ako ulit. Maraming beses kami kung magpabalik-balik sa CR dahil nga naiirita si mama kapag ka nababasa na yung diaper niya. Sa totoo lang, hindi naman po talaga labag sa loob ko yung aking pag-aalaga. Sadyang nahihirapan lang ako pag sobrang puyat na dahil hindi lang pagod yung katawan mo kung hindi pati yung isipan mo. Hindi ka makakakilos ng maayos at madedrain ka pa. Tapos si mama, pala utos din talaga siya. Pero hindi ko naman siya masisi dahil yung mga utos niya ay yung mga dati niya ring ginagawa na ngayon ay hindi niya na magagawa pa. Kaya ang ending, ako yung nababurnout dahil nga puyat sa gabi, kumikilos sa umaga, nag-iintindi ng negosyo at ng pagkakakitaan para mabuhay kami. At sa mga punto na to, alas 9 na nga ng gabi, nagpapapunta si mama para mahugasan yung private part ng katawan niya. Every time na nalalagyan ng ihi yung diaper niya ay gusto niyang nahuhugasan siya. At iniintindi ko yon dahil ito na lang din yung way para makalakad at makapag-exercise siya. Kaya kahit pagod, kahit puyat, laban lang. Pero kung minsan mapapaisip ka na lang talaga na bakit sa'yo nangyayari yung mga to. Tandaan lang natin na walang binibigay ng pagsubok si Lord na alam niyang hindi natin kaya. At sa puntong ito, tinatanong ko na nga si mama kung papalitan na ba yung diaper niya dahil nakakaisang ihi pa lang siya. At ang sabi niya ay oo nga dahil makati daw sa balat niya at sa binti niya. Hindi ko na lang din talaga kinokontra dahil baka mamaya ay makasama pa sa kanya, baka ma-stress at atakihin pa siya. Kaya ang ginagawa ko, kumukuha na ulit ako ng panibagong diaper. Alauna ng madaling araw, si CR ulit siya dahil nadudumi naman. Pabago-bago minsan yung tiyan niya. Minsan 5 beses sa isang araw kung dumumi siya. At kung minsan naman ay hindi na talaga umaabot at doon na sa wheelchair niya. Kahit miski yung unan ay nalalagyan. Pero wala akong magagawa dahil ito na yung sitwasyon niya. Pinapakita ko to sa inyo hindi para magreklamo, kung hindi para maging instrumento na kahit na may gantong pinagdadaanan ng isang katulad ko ay lumalaban pa rin ako. Mas pinipili ko pa rin na mag-alaga kahit na ako na mismo at sarili ko na mismo yung sinasakripisyo ko. Pero balang araw magiging okay din ang lahat, kaya kapit lang.